Bagsak presyong house and lot, tapos walang titulo pero may rights. Maganda nga ba o hindi dapat? Okay nga bang bumili ng property na rights lang? Na kapag binili mo, pwedeng meron kang karapatan sa pagmamay-ari or right to possess. Pero technically, hindi talaga ikaw ang may-ari based sa usapang legal. Ang gulo, di ba? Pag-usapan natin ang risk. Number one risk kapag bili ng property na rights lang, ito ay problematic. Because wala kang assurance in terms of legality. Dahil kapag merong mga biglaang pangyayari or mga government projects or merong biglaang bibili, hindi rights ang hahanapin ng buyer or ng government, kundi ang titulo. So masyado siyang problematic. Hahanapin pa rin sa bandang huli ang titulo kung saan pangalan mo ang nakalagay. Number 2, prone siya sa litigation. Posible pa magkaroon ng proseso sa korte ang lupa na nabili mo na rights lang ang meron. Depending on the situation. Say for example, biglang merong mag-claim ng lupang kinatatayuan ng property na binili mo. Since merong itong litigation, marami kang babayaran, meron pang mga abogado, at posible pa na mas madoble ang gastos mo. Number 3, wala kang kasiguraduhan sa lahat ng gastos. Say for example, pinarenovate mo yung bahay mo. Pinaganda mo, ginastusan mo, at laki na ng nilabas mong pera. Then one day, merong biglang nag-claim ng property mo. At dahil rights nga lang yung hawak mo, posible na masayang ang lahat ng gastos mo at hindi mo na yun maibabalik sa'yo. Simply because hindi nga sa'yo legally nakapangalan ang titulo ng lupang kinatatayuan ng bahay mo. As a real estate guy, I can't recommend you na bumili ng property na rights lang meron. No? Mas maganda pa rin na pumunta ka sa mga trusted developer nang sa gayon, merong tamang proseso kung saan mapapasayo ang lupa na merong ang titulo. Dahil sa pagmamayari ng lupa, mahalaga na meron kang papel or titulo na pinanghahawakan at importante na nakapangalan yun sa'yo.